Binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC noong 2018 para labanan di umano ang insurgency sa bansa. Reklamo ng ilan ng red tag di umano ito. Minsan na ring pinuna ng COA o ng Commission on Audit ang mga irregularidad sa paggamit di umano nito ng pondo. Ang tanong ng bayan, pabor ba kayo o hindi na buwagin ang NTF-ELCAC? Mga kandidato, bumoto na ho kayo. Yes or no? Ang pares na sasalang si Danilo Ramos na pabor sa panukala. Kontra naman si Representative Eric Martinez. Unahin po natin kung bakit pabor si Ginoong Ramos. You have 30 seconds po. Dapat buwagin ng NTF-ELCAC dahil number one, human rights violator. Pangalawa, ang mamamayang ipinaglalaban ang kanilang karapatan at kabutihan ay tinatagoreang terorista. Katulad po ng inyong lingkod. 2 nakabonet, pinuntahan sa aming lugar, hinahanap ako dahil ako raw ay terorista. Kaya po dapat buwagin na, ang kinakailangan po ay igalang ang karapatang tao ng mamamayan. At ngayon naman si Representative Martinez, ano po ang inyong posisyon? Malinaw ang mandato ng NTF-ELCAC. It's buwagin ang mga armed conflict. Malinaw ang report. 88 out of 89 armed groups ang na-dismantle ng NTF-ELCAC since 2018. 4,800 plus na barangay na dating balwarte ng mga armed conflict groups na ito ang na-neutralize at wala na sa impluensya nila. We seek peace sa kanayunan. Kapayapaan, hindi armed conflict. Ang accomplishment ng NTF-ELCAC ay Photoshop. Fake surrendery. Hindi po nalulutas ang problema sa kanayunan, sa halip tumitindi ang ligalig dahil sa militarisasyon sa kanayunan. I am one with you na igalang ang karapatan ng tao. Inasmuch yung red tagging should not be done indiscriminately. Ngunit mahalaga pa rin ang gampanin natin tungo sa kapayapaan. Armed conflict has no place in a society like our country. Bayaan nating gawin ang whole of government approach ng NTF-ELCAC and let the AFP do the talking para makorek yung problema ng red. Meron pa ho kayong chance sa Representative Martinez na magtanong o mag-react kay Ginoong Ramos. You have 15 seconds. Sa tagal po ng negosasyon, peace talks, 50 years on and off, nag-peace talks, ceasefire. Ano po ang solusyon natin dito sa mga armed conflicts na to na nangyayari lalo sa kanayunan? Dapat lutasin ang ugat ng armadong labanan. Solusyonan ng kahirapan sa ating bayan, hindi militarisasyon. At pinakita po yan sa mahabang panahon. Ilang dekada na, mahigit 5, pero nananatili po. Dapat yung root cause ng armadong labanan. Kaya po mahalaga ituloy ang peace talks between GRP at NDFP. Maraming salamat po kay Representative Eric Martinez at Ginoong Danilo Ramos.